Ahoy! Kamusta mga Repa Pips? Magandang yaman sa inyong lahat. Sa video na to, magpapakanton tayo ng idea tungkol sa stock market. Philippine stock market. Paano ka mananalo, magwawagi at maghahari bilang investor, swing trader, position trader, momentum trader, at day trader mismo o scalper sa Philippine stock market. Paano nga ba diskarte? Okay, bibigyan ko kayo ng idea sa pakanto na ito. Sabihin na lang natin, ganito yung nakikita mong chart, which is nagkataon, ito yung E-Nex, power energy set na yan. Okay, so una mong iisipin, i-analyze mo itong nakikita nating chart, kanan to kaliwa. Ano ba sumatotal pag sinum up mo kunyari, yung mabilisang sum up sa inyong kaisipan? Ano sumatotal? Panay downtrend. Di ba? Panay talo yan. Oh, may positive and negative na candlestick. Pero ang sum up mo sa iyong kaisipan, panay talo. Ting! Panay talo. Hindi pa pwedeng araw-araw malas na panahon yan. Hindi pwedeng araw-araw makulimlim, kumikiglat na panahon ang mangyayari dyan. May liwanag din na mangyayari dyan. Negets nyo. So, yun ang initial thoughts and vision and emotion mo. Na keso, may parating na magandang future. So, ngayon, anong panahon nga ba yun na andito? July 2024. Anong panahon yun na andito? Nasa July 2023. July 2023. July 2024. Ano sumatotal yun? July 2023, July 2024, walang ginawa kundi 52 weeks low. Pangalawang sinyalis mo na may future na parating. So, bago mangyari yung future na iyon, pagsalsala mo na ngayon, July 2024. Yeah? Paano mo siya pagnanasahan? Dito sa panahon ng July 2023, ang kalakaran nasa 7 peso mahigit per share. Nasa 7 peso mahigit per share itong E-Nex. Dito naman sa panahon ng July 2024, ang kalakaran naglalaro na lang sa around 4 peso something. So, na-guess nyo idea, paano mo pagsasalsalan yung presyo ng stock market? Isa-subtract mo ngayon ito. Nasa 7 peso mahigit yung highest na pinanggalingan from the past transaction at nasa 4 peso mahigit ang binagsakan sa current na transaction. Isa talaga na lang natin 7 pesos versus 4 pesos. Total differences ay 3 peso per share. Total depreciation value. Sa total 3 peso na depreciation value, ang iisipin mo ganito. Taryahin mo sa kokote yan na magsisilbing considered scheduled profits mo. Pagnanasahan mo, aasamin mo kitain. Ang 3 peso per share, 100% na success rate sa price correction or bounce back niya na mangyayari in the near future. 2.25 cents per share, 2 peso and 25 cents per share ang ika 75% na success rate, 100%
1 peso and 50 cents, ika 50% na success rate at ika 25% ay 75 cents per share. Mula sa kalakarang 7 peso, bumagsak sa kalakarang 4 peso, which is dito yon. Yung 3 peso ay nagsisilbing total difference o total price depreciation. At yung price depreciation na yan, isa sa talaga mo na sa kokote mo, considered scheduled profits. Etong 3 peso per share na price depreciation. Siya ang iyong considered naka-scheduled profits mo. Wala ka nang gagawin kundi pumosisyon lang at pag tumama ng whatever set na mga puntos dito, take the fucking profits. Yun ang pinakamatalino mong decision, action at emotion. Once tinama mo na ilang porsyento dyan, take that fucking profits. I guess nyo. So ngayon, alam mo na ganun pala yung tamang thinking. Kalakaran 7 peso per share. Kalakaran 4 peso something per share. 100% na measurement yan. 0% na measurement yan. Sa bandang kalagitnaan, 50% average. Mula dito sa current market price na to, pag nasahan mong bumalik sa saktong ika 50% or on or before 50%, malaki na ang magiging kita. Magkano nga ba ang pwede mong kitain kung bumili ka ng 10,000 shares sa presyuhang 4 peso and 63 cents? Kapag bumili ka ng 4 peso and 63 cents sa 10,000 share, ang puhunan mo ay 46,630 pesos gross capital. Pag nanalo ka ngayon ng, ulitin natin yung measurement, 100% 3 peso. Teka, lagyan natin dito. 100% 3 peso. 75% ay 2.25. 2.25. 75% 1.50. 25% 75 cents. Sa apat lang na potential o scheduled profits na yan, doon na lang tayo kunyari na mag-assume, expect sa 25%. 463 mo binili, 10,000 share, ang puhunan mo 46,630 gross capital, at matapos ng broker's fee, malamang papalo ka ng 47,000 megit after broker's fee. Pero once na tinamaan mo naman yung buwan ka ng inang 25% na success rate, kita ka ng 7,500 pesos gross na profits. After broker's fee, let yan ng ilang porsyento. Kung tumira ka ng 50,000 shares, yung puhunan mong 46,630 multiply by 5, alam mo na agad, nasa around 250,000 ang kapital mo sa 50,000 shares. Kapag tinamaan mo yung ika 25% na success rate na nagsisilbing pang price correction or bounce back, 5 times ng 7,500 ang yung profits. So, magkano yan? 7 plus 7, 21. Diba? Magkano kita mo ngayon dyan? Yeah? You do the math. Ngayon, what if kung tumama ka? Kahit man lang sa ika 50%. Sa apat na threshold na ito, ang dapat mong ina-assume, expect lang,
yung sa around 25 to 50% na measurement. Na-guess nyo? Sa ganitong klaseng threshold, 3 peso per share, 2.25, 2.25, 1.50, 75 cents. Ito yung 25%, ito yung 50%, ito yung 75%, ito yung 100% na mga measurement. Tanggalin mo na sa listahan yung 100. Kung tutusin, pwede mo rin tanggalin yung idea ng 75%. Maglaro ka na lang sa 25 to 50% na success rate. Sige, sa 10,000 share, 25% na success rate, 7,500 kita mo. Sa 50% na success rate, edi 15,000 ang kita mo. Yun sa 10,000 shares pa lang. Ngayon, kung 50,000 shares ang kita mo, 50,000 shares ang banat mo, sa 25% pa lang, magkano na? 15, 35, 45,000. Di ba? 40, ano pala, 15, okay, 30, mga 35,000. 25% na success rate, nasa 35,000 may get. Sa 50 lang. 50 lang naman. Sa 50,000 shares. Kung tumama ka ng ika 50%, 1 peso and 50 cents yun, di, yun na nga. Tama ka ng around 70,000 sa 50,000 shares. Kapag tinamaan mo yung 50% na success rate, di lalo na pag tinamaan mo pa yung 75. Halos 100,000 ang kita mo. Ang tanong, gaano nga ba kabilis, kabagal, nakikitain yung 25 to 50% all the way sa 75%? Pero kagaya nga sasabi ko, sa apat na assumption, expectation, measurement, considered scheduled profits na yan, between 25 to 50% lang yan. Okay ka na dapat. Solve ka na dapat to. Huwag ka na masyadong gahamam pa. Huwag ka na masyadong epal-kupal. Na-guess nyo? Gaano ngayon kabilis, kabagal na pwede mong kitain yung between 25 to 50%? I-analyze mo ng maayos kasi nga yung chart. Remember, dati niyang kalakaran dito, nasa 7 peso per share ng July 2023. Tapos naging kalakaran niya ngayon dito, July 2024, 4 peso and something na. Alam mong super laki ng total depreciation. Hindi naman nagde-depreciate na ng 2 peso. 1 peso, pwede pa. Pero 2 peso, lalo 3 peso, hindi nagde-depreciate sa ganung price ka. Sa maikling panahon lang yan. Kasi mula dito hanggang dito puta, threshold dyan ng 52 weeks lo yan 52 weeks lang binanatan yan. Di ba? Sa 52 weeks lang na yan, nasa around 3 peso o 3 o 4 peso ang naging total difference. Di ba? Kung titingnan natin yung mga candlestick na to, hindi naman talaga gumagawa ng 2 peso, 3 peso per share yan. Di ba? So, base sa yung analysis nga, is more on panay 52 weeks low ang ginawa. At ang total depreciation, nasa around 3 peso mahigit. Sa 3 peso mahigit na yan, sinabi na lang natin, 3 peso, meron na tayong assumption rate na ina-expect doon. Okay? Meron na tayong assumption. 100% ay 3 peso. 75%, 2.25. 50% ay 1.50. At yung 25% kulelat at common na pwede mong tamaan pagkakitaan. Yung 75 cents, 25% na success rate. So, ang iisipin mo, ganito. Ito yung highest. Ito yung highest point na tinamaan. Ito yung lowest point na tinamaan. Saan common nagmo-move yung presyo? Common nagmo-move yung presyo dito. Pag nakakita ang ganyang klaseng senyales, ito ay nagsisilbing trade range. Sa ibang terms and condition, ito ay sum up ng consolidation.
Ngayon sa tuwing may consolidation, ang i-visualize, maging thoughts and vision mo para siyang baterya. Para siyang baterya na nag-charge and then after that, puput. O kaya, i-visualize mo, para siyang tirador. Habang binabanat mo ng binabanat mong ganyan, mas malayo ang magiging distance ng balang bibitawan mo. Pag hindi mo masyado siyang binanat, mas malapit lang ang ikagalaw. So, ito yung tirador. Banat. Hanggang sa hindi mo na makita yung kamay ko. Ano magiging potential scenario kapag ni-let go natin yung kamay ko? Malayo mararating ng bala. So, ganun ang i-visualize mo sa consolidation event or scenario. So, dun na ngayon babagsak gaano kalaki ang success rate na tamaan mo ang 100% na consider scheduled profits. 75% na consider scheduled profits. 1.50 na consider scheduled profits. 75 cents na considered common tatamaang mong scheduled profits. Ikaw na ngayon makakapagsabi sa tumbong mo kung gaano ka posible at hindi ka imposible na tamaan mo whatever set na threshold na yan. At ikaw na rin makakaintindi, unawa na dapat kapag tumaya, pumosisyon ka, huwag kang magmamadaling kumita. Kasi eto nga it took him like around 1 year para mag-depreciate ng 3 pesos something per share. Do you fucking think mag-move agad ng ganun yun? Kung mag-move agad ng ganun yun, jackpotan yun. Doon mangyayari ngayon siya sabi kong Mongoloid price movement. Na kung saan, sa Philippine stock market, ang tawag nila dyan, unusual price movement. Pero sa Forex and Crypto, simplified na tawag dyan, pump and dump shit. Gets? Yun ang pinaka-simplified na paliwanag ng Mongoloid movement, lalo na ng price, unusual price movement. Makikita mo kanya sa may COL ka, oy, may unusual price movement sa may Bokong Corporation, Mangkanor Corporation, may unusual price movement, be careful, watch out sa ganito ganyan, blah 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 blah. So, speaking about Mongoloid movement, unusual price movement, potential pump and dump ang mangyayari dito, potential pump and dump scenario at any fucking day, week, months, since 7 nangyari 52 weeks low for personal lang. Tapos nag-trade range sideways aka consolidation. Anak ng puta, mas talagang titibok ang pump and dump scenario. Ngayon, base sa yung TA, pwedeng mangyari, possibility, probability, Mongoloid movement, unusual price movement sa PSE, Philippine Stock Market. Na-compute mo na ngayon ang 100% na success rate sa bounce back, 3 peso per share. Sa 10,000 shares mo, magkano nakita mo dyan? Ang laki na agad. Di ba? 2 peso and 35 cents per share. Sa 75% na success rate. 1.50 sa ika-50% na success rate. 75 cents, ika-25% na success rate. Imagine that. Huwag mo nang isama yung 100, huwag mo na rin isama yung 75. Ito na lang, isipin na lang natin yung 25 to 50% na success rate. Na-guess nyo idea? Yun na lang Teka, ano ba naman to? Okay. Sige, i-measure natin yun. I-measure ngayon natin. Para mas mapadali ang ating buhay, i-measure natin. Gamit tayo ng Fibonacci na magsisilbing tape measurement lang natin.
Ito yung 100% na 7 peso per share ang base price kalakaran. At naandito naman yung 0% na kung saan naglalaro na ang presyo sa around 4 peso per share. Pero pwede natin ilagay dito. Yan. Pag nilagay na ngayon natin dyan, makikita na agad natin way in advance ang ika 25% na bounce back maglalaro sa 5 peso and 9 cents. Sa ika 50% ng bounce back ay maglalaro na ang presyo sa 5.97 peso per share. Sa 75% maglalaro na ang presyuhan sa around 6.85 per share. Kung dito tayo nag-start na mag-invest, short term, mid term, long term, swing trader ka, position trader ka, momentum trader ka, day trader ka. Kapag day trader ka, kulelat na ang kasaha mo, ito, yung saktong 25% na measurement, 5 o 9. Kung day trader, scalper ka, yan ang iaasamin mo. Pero kung position trader, momentum trader, o tunay kang investor, mula dito sa pagkakaposition mo bilang investor, ang kulelat na kasaha mo, ika 50%, which is nasa around 6 peso ang target mo. Magkano kaya kita mo sa 6 peso? Sige, bili tayo dito tayo sa stock market. Binili mo sa current market price ng 4.63. Tinira mo ng 10,000 share. Base sa iyong target dito, 50%, nasa around 6 peso. Sige, 6 peso per share. Magkano kita ngayon ng iyong 10,000? Magkano ang kapital at magkano kita mo pag tinamaan yung 50%? Ang kapital mo, 46,436. At magiging profits mo ay nasa around 13,000 sa 10,000 share. Pag tinamaan mo yung 50%. Imagine mo na lang kung nag-50,000 ka, nag-100,000 ka. Kung nag-100,000 ka, nasa more than 100,000 ang iyong profits. Kung nasa 50 mil kang number of share, puta, more than 50,000 shares, more than 50,000 pesos din ang kita mo. Di ba? What if kung nag-assume ka pa sa around ika 75% na measurement, ito yung 75 measurement, nasa around 7 peso, puta, mas malaki kita doon. Di ba? Kapag 7 peso kasi per share na, pag 7 peso na per share ang kalakaran, ito na magiging profits mo sa 10,000 shares lang na binanata mo. Sa 10,000 shares. Ano ba naman ito? Naglolo ko yun natin. Okay. Okay, paano ba ito? Bakit naglolo ko ano natin dito? Okay. Natin ba, teka lang ha, double check natin to. Kaya pala naglolo ko, basa kasi yung ko. Nabasa yung screen ko, kaya naglolo ko. Okay. So, sa 7 peso per share, ito nakita mo, 22,000 megit. So, pag nag 50,000 ka na agad, ano man puta, 100,000 na agad kita. At pag nag 100,000 share ka, 100,000 share, ano man puta, 200,000 na ang kita mo. Di ba? So, sige, gaano kabilis, kabagal nakikita mo yung ika 35%, 50%, all the way sa 75%. Di ganyan natin, patakbuhin natin yung presyo. Patakbuhin natin yung presyo. Sige, bibili tayo dito, sabihin na lang natin, hindi naman ganun kayaman yung kapital mo, sabihin lang natin, bumili ka lang ng 20,000 share. Kasi ang 20,000 share ay nasa around almost 100,000 na yun. Buy. Tapos, yung take profits, main target natin kung tutusin, etong 75%. Ito yung main target natin. Pero usually, pwede na tayong mag-take profits between dito sa kalagitnaan ng 25 to 50% all the way sa up to 75. Di ba? So, gagawin natin, magte-take profits tayo sa between 50 and 75% na measurement. Tignan ngayon natin ilang panahon ang kakainin para manalo ka. Isa. Tanginang yung hype yan, isang araw.
Pag na-jackpotan mo, yung ganyang klaseng technical analysis ng kesyo, uy, more on 52 weeks lang ang ginawa, tapos nag-trade range sideways, consolidation, blah 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 blah, potential na mangyayari, unusual price movement, tawag ni Alex Sonse, mongoloid movement, pero pinaka-simplified na terms and condition nun pagdating sa forex crypto, dyan mangyayari ang pump and dump. Puta, magkano ngayon tinamaan? More than 7 peso per share. Ayan o. Hindi, nasa around 7 peso per share. Kasi ang pinaka 6 peso and 90%. O putang di, eto, tinamaan mo 22,000. Pero kung nag 100,000 ka, nag 20,000 ka. O 20,000 na natin. O sige, 690 po. Sabihin na natin, 690 na lang. 6.90. Bumalik ka ng 20,000 shares. Eto na, kita mo. 43,000. Is like 50% ng kabuang mong kapital na nagkakahalagang 92,000 pesos versus sa profits mo, ika-50% ng kabuang kapital mo. Ngayon, pag umakit, hintay ko, okay pa to. No! Unusual price movement yan eh. Mongoloid movement yan eh. Yan na yung scenario ng pump and dump. Take the profits! Pag hindi ka nag-take profits, tingnan natin, pag hindi ka nag-take profits, yung kita mong 43,000 pesos, yan, medyo tumaas pa. Puta, tinama, ito, nagpampa siya ng konti dun. Nagpampa siya. Kung hindi ka nag-take profit, naging 8 peso and 50 cents pa, pinaka-highest. Yun nga lang, nag-pump and dump. Magkano ang 8 peso? 8.50. Magkano ngayon yun? Sabi na lang natin, imbis na 8.50, 8.30 na lang per share. Tangina, 71,000 na agad ang kita ng 20,000 shares mo. At sa 10,000 shares ay 35,000. Sa 50,000 share pa lang eh, 4 peso may get yung kalakaran, naging 8 peso may get nagiging kalakaran. Puta, that's like 4 peso may get. Kaya ang 10,000 share mo agad po, 40,000 na agad kita mo dun eh. Kung panalo ka ng 4 peso per share, 40,000 na agad sa 10,000 share. Eh kung nag 100,000, 50, anak lang puta. Sa 50,000, 5 beses na 40,000. Sa 100,000 share, 10 beses ng 40,000. Ang dali mong naging half millionaire. Guess nyo? Ngayon, yung unang araw nag-pump siya, hindi ka nag-take profits. Pangalawang araw, nag-pump pa ng gusto. So ngayon, kung di ka pa nag-take profits dyan, tangin na kang bobo ka, lulusawin ka. Bakit? Yung iniisip natin na ito yung dating kalakaran versus ngayon, ito yung dating kalakaran, bumagsak dito, tapos ang bagong kalakaran, nag-pump pa uli, tapos bumagsak. Naandito na sa 50% yung kalakaran. Versus ang kalakaran, nagte-trade rin sideways lang dito sa 0 and 25%. Ngayon, kung titignan ngayon natin, puta, ang laki ng wink na to. Ang laki ng wink. Ang laki. Ang laki ng wink nito. Yan o. Yan ang ngayon threshold natin. Ang tunay na kalakaran, dito lang eh. Dito lang yung tunay na kalakaran. Biglang nag-pump. Nag-dump ng light. Tapos nag-pump uli. At nag-dump the same day. Balik sa 50%. Ano potential? Malamang, babalik yan dito. Papunta na naman dito. So, ito yung 100% na success rate na babalikan niya. Average na babalikan niya, ito, yung ika 50% na ito. Kumbaga, get yan eh. Ito yung 0%. Panggalingan at 100% na pwede niyang i-retest. Pero common tatamaan niya dito. So, dapat maaga pa lang dito sa pump na ito, nag-take profits ka na. Kung di ka nag-take profits, kinabukasan, nag-pump pa uli dito. Yung dapat mong kita dito, malamang bumagsak dito, lumet yung kita mo. Kung di ka pa nag-take profits yan, yari ka. Sige, sundan natin yung pangalawang araw. Okay, nag-trade rin sa'yo. Binibigyan ka pa ng chance na tumakas.
Okay, medyo panalo, bumawi ka ngayon dito, di ba? Sayang lang yung opportunity mo kunwari dito. Tapos ano, anak ng puta, dito pa lang, alam mo na agad eh. May rejection ng uptrend ng dahil sa may wing. Double top yan, reversal. Oh, sumunod na araw, wala na. High, lower, high, lower, high. Low, lower, low. Sinasa talaga niyang early heads up. Magre-reversal na ako, tanga. Medyo nag-bounce back kasi common nga talaga ang tatirahin ganyan. Kaso, ganun pa rin. High, lower, high, lower, high. Low, lower, low, lower, low. Ano pa rin ang trend? Yan pa rin yung trend. Pag nakarating na yan sa halos dati niyang kalakaran, o saka ka mag-assume na may bounce. Katulad na ito, medyo malapit na sa dating kalakaran. Pwede mag-bounce uli yan. Or pwede talaga i-retest pa niya ito. Ayaw nag-bounce. Okay, kung ano yung dati niyang ginawa from the past transaction, support, resistance, support, resistance, support, resistance. It's the same process dito. Pero sa measurement, ang 25 to 50%. Support, resistance, support, resistance, support, resistance. Paano mo ngayon malalaman kung saan pupunta yan? Sa may support uli o sa may resistance? Gagawa ba ng much lower na support area yan? Kapag naka-touchdown na sa dating kalakaran, saka ka mag-isip ng bounce back. Dino mo, nire-retest niya lang yung 25%. Oh. Okay, medyo nag-bounce back na. Pabagsak na pabagsak na pabagsak, tapos may unang sinyalis dito, gumawa ng higher high. Ibig sabihin, malaking chance hindi na siya babalik sa dating kalakaran. Okay, meron pa tayong rejection ng downtrend ng dahil sa may wing. Okay, may rejection pa rin doon. Back up! Nagkaroon ng gap. Parang shooting star yan. Wala na, balik ulit sa may support. Pero, trade rin sideway pa rin. Consolidation, katulad ng tirador. Damo na binabatak mo, damo na malayo ang mararating. Napapansin nyo, trade rin sideway lang, diba? So, gawin natin, extend natin ng konti ito. Ayan, para makakita nyo. Doon pa rin siya, sa around 25%. Kung ano yung dati niyang ginawa, ganun na naman ang ginagawa niya, aka price retracement. Damo na natutulog yan, hinahatak ng hinahatak lang yung goma ng tirador. Kaya, ang trade range sideway or consolidation, tirador. Tirador ng emosyon. Diyan ka pa iyakin yan, lagasin ng yaman mo. Wala na. Dito, confirmation na hindi siya totally mag-go through dito. Mas pumapabor siya rito. Babalik siya dyan. At pag nakabalik na yan dyan, dakma, isanla mo na yung kapitbahay mong chismosa. Ibili mo na ito. Tingnan natin. Yeah. Nagte-trade rin sideway lang siya doon. Ano pa kaya magiging next movement ng INEX sa mga darating na araw? Ito yung panahon ng September 13, 2024. Ngayon, Friday. Ano sa palagay mo magiging next movement dyan? Simple lang. Kagaya yung pinaliwanag kong pakanton. Yun ang iisipin ninyo. Ano magiging next movement nito? Andali lang. Kung ano yung dating kalakan trader sideway dito, ano ba naman to? Ulitin natin. Ba't wala yung ano natin? Naglolo ko Kung ano yung dati niyang kalakan trader sideway dito, ganun lang din ginawa niya. Dito pala may area heads up tayo magre-reversal. Pero kung ito ang
excuse me, highest point at ito yung lowest point. Nasang porsyento ngayon to? Na andoon sa ito yung resistance level, ito yung support level, ito yung sell area, ito yung buy area. Guess mo na, Repa Pips. Kung gusto mo pang matuto ng whatever set na kagaguhan na nakita, narinig mo rito, come and join my fucking online masterclass. Punta mo ako sa my Facebook, Alex Sonce Business Management Consultancy, ang aking official financial Facebook page, para malaman mo kung ikaw ba ay well qualified na makapasok sa aking online masterclass.